nangyari kay Atty. Lopez. So Mr. Chair, base po sa sinasabi ni Saa, tumawag sila ng ambulansya ng alauna ng madaling araw kahit walang medical emergency. So ano po yun? Nakaabang lang? Siguro yun po siguro yung tanong ko na is it for ano po ba? Appearances? Yun po siguro, ano po yung dahilan po bakit sa tumawag ng alauna ng madaling araw? Dahil po, base po sa report ni Saa at ni SecGen, mga 2:30 pasado, 2:30 na po ng madaling araw, nung nagkaroon ng tunay na request para po, dahil meron na po sinasabing medical emergency. At sinasabi nga din po ni Saa na nung nagkaroon na ng tunay na medical emergency at nag-request po sila ng ambulansya, within 15 to 20 minutes po, dumating po yung ambulansya. So, Mr. Chair, just wanted to ask Saa and SecGen. So wala pong kahit anong level na nag-deny o nag-delay po tayo ng medical treatment kay Yusek Lopez. Wala po, kaya nga ako yung pinakahuling order ko po ay ilipat talaga sa veterans. Kasi po sa Luke's is a private hospital. Sa veterans sa government facility. So, medyo may link tayo with them, no? Kung ano man sabihin ng mga doktor doon, at least from the government point of view. Kaya po, finally, in-order ko na ng tanghali. Ilipat na siya from sa akin mo na bibigay 2.2 na naman. Para makita talaga natin yung real medical condition. Mr. Chair, siguro po, ang tanong ko lang po kay SecGen, sa kahabaan po ng panahon na nandun siya sa detention facility, were there any measures on the part of the House to ensure her medical well-being? Meron po bang check-ups from time to time? Kasi sinasabi niya po ng press conference, they know I'm sick, they know I'm sick. So siguro po, tanongin lang po natin doon po sa 3 araw bago po nangyari yung insidente na to, meron po ba tayo pinapadala ng mga doktor? Pinapacheck up po ba natin si Yusek Lopez? Mr. Chairman, ipag hindi po tayo nagkulang doon, no? May medical team naka-standby doon. Morning, noontime, and afternoon, late afternoon. Minimeasure yung vitals niya. But there was a point in time, ayaw niya nang magpa-measure. Gusto niya daw, doktor niya. So, yun po yung naging problema natin. Pero as far as we're concerned, hindi po tayo nagkulang. Pirming nandun po may medical team. Minomonitor yan. And this applies to all detainees, hindi lang po sa kanya. Lahat po ng detainees dito sa custodial center, meron pong medical team, minimeasure yung vital sila. Blood pressure, yung heartbeat, mga ganyan. Yung mga simple test lang po. Kaya lang, pag meron pong kondisyon na hindi ma-measure ng equipment natin at ng doktor, nire-recommend po ng medical team na dalhin sa hospital for further test. Yan na po nangyari kay Atty. Lopez, no? Since ayaw niya magpatingin dito sa mga doktor dito, at yun na, hinimatay, nagsuka nung madaling araw, doon na po dinala natin sa hospital. Tapos by noon time, I decided doon sa veterans para mas confident tayo sa mga findings kaysa doon sa same point. Thank you very much, Mr. Chair. Those are all of my questions po. Sana po malinaw po sa talakayan po natin ngayong umaga na malinaw at kalmado po yung pag-serve ng transfer order. Wala pong barging in na naganap, wala pong komosyon, wala pong pagnakaw ng cellphone na naganap, wala pong pagpipigil ng access sa abogado, wala pong pag-break, wala pong attempts na i-break down yung pinto, nabigyan po siya ng access sa medical personnel at medical services ang habaan ng kanya pong
pamamalagi sa ating detention facility, Mr. Chair. Siguro po napakabigat po kasi nung paratang na ibinato ni Yusek Lopez na naramdaman niya po na parang may pagbabanta sa kanyang buhay. Hinalas siya, sininagan po siya. So, sana po, Mr. Chair, sa pamamagitan po ng ating talakayan ngayong umaga, naging malinaw po, natalinado po ng mabuti ng ating LSP, ng mga tao dito po sa House of Representatives, si Yusek Zulaika Lopez, sa kanyang pong pamamalagi dito, Mr. Chair. Maraming salamat po. Thank you, Congresswoman. Sir Chair. Mr. Chair, The Honorable Kumpul, sir. dalawang katanungan lang po, Mr. Chair. Sergeant at Arms, Usaa. Mr. Chairman, pwede ko bang i-direct sa akin? Please continue. Sa ating Sergeant at Arms, napanood po natin yung mga statement na binitawan po ng ating Vice President, pati po ni Atty. Lopez. At nakita po natin yung kaibahan ng istorya. Tingin po ba ninyo, Usaa, merong deliberate o pananadya na intensyon na baguhin ang istorya kung ano talaga ang nangyari nung gabi na yon para makakuha ng simpatya at pagmukhaing masama ang komite at ang Kongreso? Chairman, Yes, you're recognized. Chairman, Your Honor, maraming salamat po sa inyong katanungan. Ipagpaumanin niyo po at hindi ko napanood kahit na din sa mga video na sinasabi ninyo na